Jesus Nazareno, sinasaka na, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tinanggap ni Maria ang balitang siya'y maglili ng dala ng banal na Espiritu Santo at ipanganak niya isang lalaki at isang pahayag para sa atin sa pagsilang ng ating Panginoong Kristo sa magitan ni Maria. Punong-puno tayo ng lahat ng mapagpalang pag-aruga. Halina't simulan natin ang pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumairin. Naway maging karapat-dapat tayo sa lahat ng ating mga gawaing gaganapan na natin ngayon at upang tayo lalong maging makulong ang buhay pagpapala ng Diyos at may pagtalikod sa mga pagkakasala ang hinihingi natin ng kapatawaran magaganap ngayon sapagkat tayo hingi sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon nating Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama.
luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao ring totoo, ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambayanan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Salip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto na sa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi. Di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat. Sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Iyon ang susulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi mo na niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihandog ayon sa kautusan, sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog na ipinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, lininis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. Ang At pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalagan ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihang sa nakataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ng iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tunay nga nabigla si Maria sa ganitong balita at hindi niya makita kung anong kanyang kaisipan at kung saan siya lalagay noong panahong iyon. Pero sa pamamagitan ng anghel na nagpaliwanag sa kanya mga punot dulo at mga pangyayari at unti-unting naunawaan ni Maria ang mga bagay na ito na siya'y maglilihilalang ng Espiritu Santo at manganganak siya na isang lalaki na tatawaging Jesus. Kaya natanim sa puso't isipan ni Maria ang ganitong napakagandang balita ng anghel sa kabila ng kanyang pag-aalilangan, pagkagulumihanan o pagkatakot. Pero sa magitan ng kanyang maigting na pananampalataya, punong-puno ng pagpapalaga dito at ang tunay na mensahe ay tinanggap ni Maria. Kaya ipinahayag ni Maria, "Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Thy will be done." Una sa lahat na pinahadagan ng palatuntunan ng buhay natin ay ang pagkilala natin sa Diyos. Ito ang napakahalaga upang sabihin natin anuman ang naganap na pangyayari sa buhay, anuman ang ibig nating maisakatuparan, ipagkakalob ito ng Diyos. Hilingin mo at hindi kapag kakaita ng Diyos, ipagkakalob ito sa iyo. Ibig sabihin, ang panalangin ay napakahalaga sa buhay ng tao at tulad ni Maria, ng pahayag ng mga bagay nito, kitang-kita a prayerful woman as that, our Blessed Virgin Mary. Kaya ibig sabihin, at kinalulugdan siya ng Diyos sapagkat ang kanyang panalangin ay tunay na makahulugan, pinapahalaga niya sa tanang kanyang buhay at binibigyan niya ng
halaga sa tanang kaniyang dapat naganapin, dapat ipagpasya sa buhay, at dapat niyang isabalik at magpakailanman. At walang iba kundi pag dumating si Kristo, kakalingain niya si Kristo hanggang sa kanyang paglaki, at tunay niyang si Maria inandaan ang kanyang sarili habang si Kristo ay nakabayubay sa krus at ibinaba sa krus na wala ng buhay. Naroon pa rin si Maria, pero malaga, naroon pa rin si Maria sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, ang muling pagkabuhay ng kanyang bugtong na anak. Kaya kung titingnan natin sa buong kasaysayan ng buhay ni Maria, pinahalagahan niya ang ugnayang buhay sa Diyos. Sa pagkasasabihin niya palagian sa ganitong mga salita, anyway, God cares. Ang gandang pahayag. Di ba? Ano man ang mangyari at maganap, masalimuot man at may mga pag-aalinlangan, pero nabubuhos ang aking pagtitiwala. Punong-puno ako ng pananampalataya at ang sasambitin ko sasabitin ko palagi, anyway, God cares. Kaya, tinanggap ni Maria ang ganitong mga pananagutang buhay na magdadalang tao siya lalang ng Espiritu Santo at ipapangalang Jesus ang kanyang iluluwal sa mundong ibabaw. At sabihin mulit-muli ni Maria, anyway, God cares. May pag-aalilangan sa hindi niya alam kung ano mangyayari sa pagdating ng panahon. Is always a situation that he is always delighted to in admitting what will be new in her life. Ano yung mga bagong magaganap sa buhay sapagkat meron siyang pinaninindigan. Anyway, God cares. Di ba? So, ganda bandang gitna ng ating mabuting balita, na rin pagtatalakayan, tinalakay lahat ng Anghel Gabriel ang magpapaluwag ng isipan ni Maria, kaliwanagan sa kanyang isipan, at may pag-aalilangan, oo, pero sa paliwanag ng Anghel, binuksan ni Maria ang kanyang puso't kalooban upang tanggapin ang tagubili ng Anghel Gabriel, upang ipahayag na ito ang kagandahang kalooban ng Diyos. God wills, ipagsabihin, may katuparan ang lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Kaya because God cares, God wills everything for me to do. Sabihin ni Maria, ito ang pahaliwanag ng Diyos, ang kanyang ang pagsunod natin sa kanyang kalooban. Ito ang ibig na mangyari ng Diyos sapagkat siya'y punong-puno ng pagpapahayag ng kabutihan para sa atin. Ito ang kanyang kaloobang ibibigyan natin ng pagpapahalaga. Kaya dumating din sa buhay ni Maria, God wills. Kalooban ng Diyos. Kaya kalooban ng Diyos na kanyang isasaalang-alang. Kalooban ng Diyos na kanyang gaganapin sa kanyang buong buhay. Kalooban ng Diyos na hindi siya pababayaan ng Diyos sa itong malaking desisyon niya sa buhay. Itong pagtanggap niya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya may madating sa buhay ni Maria na talagang hindi niya lubos na maisip na mangyayari ito, tulad ng sa kanyang pagkatayo sa paanan ng krus ng ating Panginoong Kristo. Pero nababatid ko, itong palagi pinapahayag ni Maria sa kanyang buhay, anyway, God cares. Anyway, God wills. Kaya kung ito yung kalooban ng Diyos, ay lubos kong tinatanggap. Kung ito'y pagpapahalaga ng Diyos upang ako'y kanyang patuloy na kalingain, iyan ay aking pinasasalamatan. Upang sabihin, anuman dumating na maraming pag-aanilangan, tigibs sa puso nagpapahalaga sa kalooban ng Diyos. Dumating sa buhay ni Maria ang maraming mga bagay upang sabihin, God wills because God cares. Paganda, di ba? At sa huling bahagi natin, mabuting balita, pinapahayag ng ating mahal na Birheng Maria, walang hindi magaganap o mangyayari kapag ang Diyos ay ito ang kanyang puso't kalooban. Ang lahat ay magaganap.
following the will of God, following every way that comes from God, according to the will of God that makes our life more beautiful and sometimes more exciting, hindi po ba? Upang sabihin natin, magaganap ito sapagkat ito ang kanyang puso't kalooban. In other words, He has this kind of promise for all of us today, my dear friends. In the part of Mama Mary, God will never abandon her. As sabihin, ito ang ipinahayag ng Diyos. Ito ang kanyang kalooban. Ito ang kanyang ipinangako na talagang ang lahat ay magaganap sa kalooban ng Diyos sapagkat wala siyang ibibigay na ikapapahamak ng tao kung hindi ang ipinangako niya ay pawang sa ikabubuti ng buhay ng tao. Sa kabuuan ng ating mabuting balita, sabat ito yung magandang balita ng pagdating ng ating Panginoon sa napupunan ni Maria. Ito yung magandang balita upang sa Jesucristo na makikilala ng buong mundo noong paman hanggang sa wakas ng mundo. Tunay ngang siya nanggaling sa Diyos. At ipakikita kung sino ang Diyos sa buhay ni Kristo sa kanyang salita at gawa upang patunayan ginaganap ni Kristo ang lahat ng ito upang kung ano ang pinapahayag ng Diyos Ama ay magkaroon ng katuparan at upang sabihin din natin, anyway, God cares and God wills and He promised to lead us to a better way of life. Kaya heto ngayon tayo, natitipon sa banal na misa, ay patuloy nating ipinapahayag ang Diyos sa piling natin. Patuloy siya nagmamahal, kumakalinga, pumapatnubay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay na libing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat para rito at hukom sa nabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa samahan ng mga banal, sa patawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Halina tutulog tayo sa Diyos upang ang kanyang pagkalinga ay manatili sa atin. Sapat ito ang kalooban ng Diyos na dapat nating ganapin sa buhay natin at upang ang pagpapalang niya at pinangako para sa kagalingan sa lahat ng katubusan ay magkaroon ng kaganapan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Kristo Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may mabubuting kalooban naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay makipamuhay sa ating piling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal na kaligayahan ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inang nagdadalang tao naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan, katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya't pakapatnubayan mo kami sa matuwid na buhay. Pagkalooban mo kami ng lakas na kalooban sa gitna ng hirap at pasakit. Pagkalooban mo kami na madang kinabukasan mananatili kaming nananampalataya sa iyo. Kaya ang lahat itong aming mga karaingan, ibig namin ganapin sa buhay, at yung aming ibig na ipanalangin sa iyo, Ama, ngayon pinapahayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapati mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral nito noong pamang ang iyong anak ay magkatawang tao na siyang ikagalak sa pagdiriwang nitong ngayong dakilang kapistahan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging di na naiba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo, ang mahal na birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan na maibiging inang si Maria, kaya natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginaganap namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, ay tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nanan sa ating palagyan sa Pagseso Kristo ay narito upang lahat ay pagtibayin sa pagbuhay pananampalataya, tunay ang mapagkalingang Diyos. Ating ngayong awitin ang Ama namin.
mula sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Heso Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya rinawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang pagliligtas ng pagkabuhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng may kapal. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang ating pong pagsamba sa kabanbanalang sakramento sa altar sa ating pong panalangin sa pagtatanod natin. At ito sa bandang huli, ito rin ang magbibindisyo sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawa. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghinaan
ng kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapalay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at na may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
Panem de cielo, prestetis Diei. Omne reclamentum sia ventem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum in nobis iuditor sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao na Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose na kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro